morning, good evening, everyone. I am Gianfranco Evenco, and today I will be talking about the topic project schedule. So, project schedule. A project schedule is a detailed plan that outlines the sequence of tasks, milestones, resources, and timelines required to complete a project. It serves as a roadmap for project execution, guiding the team on what needs to be done, when it needs to be done, and who is responsible for each task. So in short, ang project schedule is ang plano ito na ginhimo sa project manager para sa iyo project. So baga siya ang guide para mas mapadali sa iyo bugos nga team para magkaabatay kam tanan kung nanon himuon niyo para mas organize tapos efficient kam sa oras. So next, on objectives, time management. The primary objective of a project schedule is to effectively manage time by defining the sequence of activities, allocating resources, and establishing realistic timeline for task completion. So sa paghimo san project schedule, an iyo una dida nga an iyo part niyan sa iyo hihimuon is iyo na ig di-define ang requirements sa oras for completion. So each task madaton siya completion time sa paghimo niyo san kada task. So para ma-set out niyo ang start date pati ang end date sa niyo project para para may deadlines kam. So next is coordination. Project schedule facilitates coordination among team members by clearly outlining responsibilities, dependencies between tasks, and overall project timeline. So dahil sa iyo project schedule nakalapag nan iyo mga trabahoon, kung sino nakatrabaho, tapos ang oras nga required para sana coordinated na niyo workers sa ira mga trabahoon. So overall, ang outcome sana is mas maging efficient kam over sa iyo pag-create sa iyo project para maka-deliver kam sa expected nga results sa niyo stakeholders. So next is resource allocation. By specifying the resources required for each task and duration of activities, a project schedule enables efficient resource allocation. So ang resource allocation is ang pag-manage yan iyo resources. So dahil sa iyo project schedule nakalapag na niyo aniyo aniyo duration san paghimo san kada task tapos ang requirements san kada task nga resources ma-manage niyo tanan niyo resources ma-allocate niyo san tama para dire ka mag-aksaya sa niyo resources. So risk management. A well-planned project schedule identifies potential risk related to time constraints, resource availability, or task dependencies. So sa iyo project schedule may danayton dapat nakabutang na iyo potential nga mga problema nga maagian iyo risk in terms of sa oras, resources, or sa mga task dependencies kung nano siya kaiha, kung may potential ba siya nga mag-iha pa sa iyo expected sa iyo expected nga time nga, nga iyo nabutang. So dapat itong sara na thought out na tapos pwede mo siya mahimuan solution habang waray pa. So next, di pa progress tracking. The schedule serves as a baseline against which project progress is monitored and measured. So sa iyo project dapat may na track niyo niyo progress para makita niyo kung on time pa kam sa niyo mga sa niyo deadlines. Kay each project may damaton sa deadline kay dependent may damaton sa mga dependencies. For example, kailangan mo matapos ang task A, task B para makaproceed ka sa task C. Sana hindi ka ma-delay. Tatrack ka dapat ang progress. So sunod is communication. A project schedule acts as a communication tool enabling stakeholders to understand project timelines, milestones, and dependencies. So
kailangan niyo i-communicate aniyo 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 project schedule sa iyo sa iyo stakeholders sa siyang purpose and project schedule sa ito niya purpose. So para umabat sa iyo stakeholders, umabat latan iyo team, aniyo workers, sa iyo mga trabaho nigka-communicate ninyo tanan para mas organized kam, time efficient. So now this decision making. Having a clear project schedule provides the necessary information for making informed decisions regarding project priorities, resource allocation, and risk management. So dahil sa iyo project schedule nga well thought out, aniyo decision making for every decision na himuon, like for pag-allocate niyo sa resources, sino ang magtatrabaho sa nano nga trabaho, iyo time na kailangan sa pag-manage niyo sa mga risk, ada na iton sa iyo requirements sa iyo paghimo sa project schedule. Customer satisfaction. By delivering projects on time within budget, a well-executed project schedule contributes to customer satisfaction. So, sa iyo primary goal and primary nga objective sa niyo team sa paghimo niyo sa project schedule is para ma-satisfy niyo ang customer sa mga dutan main purpose sa niyo project. So, adi na. Next. So, key points of a project schedule. Optimal resource utilization. So, an optimal nga paggamit sa niyo resources para waray may makarag. Time management. Pag-manage ang time niyo para dire ka ma-delay. Risk mitigation. So, para ma-prevent niyo ang risk. So, yan na pala iyo nagin sa tikang pala sa project schedule, iyo nagin identify kung nanon mga posible nga risk para pag-abot sana dire ka matigdaan, dire ka ma-delay. Stakeholder communication. Communicate niyo project schedule sa iyo stakeholders para organize tanan. Budget control para sa iyo kwarta, iyo resources sa in terms of sa money. Kailangan ito niyo naka-control para dire ka masyado mag-waste para sa time aniyo workers pag mag-extend kam sa time na delay kam mag-requirement on resources aniyo workers like anara pagkaon sana anara mga materials na gagamiton. So importante ang budget control. Quality assurance. So para ma-satisfy niyo yung customers kailangan ang quality is maupay. So the next is techniques of creating a project schedule. So ini siya mga techniques na ini siya pero damo pa ini. So, posible nga gamiton. Samples na ini sara. So first is work breakdown structure or WBS. Break down a project scope into smaller manageable components or work packages. So work packages. So instead nga tapuson niyo ang bugos nga project in one go, iyo tunga-tunga sara into small work packages para mas manageable siya. Tapos dire mabugat sa iyo mga workers. So next is identify dependencies. Determine the sequence of tasks and their dependencies. Identify tasks that must be completed before others can start. Precedence relationships ito. And those that can be performed concurrently or parallel activities. So ini identify dependencies is for example kailangan mo matapos ang task A ang task B before mo pa mahimo ang task C. Tapos at the same time ang parallel activities is pwede mo madungan pagtrabaho ang task A pati ang task B depending sa iyo project kung ano itong sara. Tapos ito ng dependencies. Tapos estimate task durations. Estimate the time required to complete each task or activities. Use historical data, expert judgment, analogous estimating, or bottom-up estimating techniques to derive accurate duration estimates. So, sa iyo pag-create inisan, required time para matapos ang iyo mga workload. So, may dito nakabutang sa iyo paghimo sa schedule. Mga nakabutangan oras
kung nanong kaihan ang project matatapos para mapadayon niyo next naman nga activities. Allocate resources. Identify the resources needed for each task and allocate them accordingly. Consider resources availability, skill sets, and constraints when assigning resources to tasks. So, ini nga pag-allocate sa resources meaning ano yung mga equipment, mga materials, mga gamit iton, tapos an iyo workers. So, i-allocate niyo into each work. So, mapili ka sa niyo worker nga yung tapa maupay siya sa nga task, dati siya sini, may da siya skills para sana is nga da mo siya i-allocate pati mga materials na required para sa nga task, ada ni may bubutang. Kasi ito ng tama nga pag-allocate resources. So, sunod is critical path method or CPM. Determine the critical path, which is the longest sequence of dependent tasks that determines the minimum project duration. Identify tasks on the critical path and ensure they are completed on time to prevent project delays. So, ini siya, may daksi ni example niyan. So, I will get back to this later na lang. Next. Network diagrams. Create network diagrams such as Gantt chart or PERT chart to visualize a project schedule, dependencies, and critical path. These diagrams help in communicating the project schedules to stakeholders and tracking progress. So, ang purpose sa network diagrams is para mas madali nimo as a project manager mapaabat sa imo team or sa iyo stakeholders aniyo tawag sini aniyo schedule sa niyo project. So, pa kung nanon hihimuon sini nga time, tapos nanon sunod, nanon requirements sini para mahimo tapos makasunod makaabot ka sa next step. Mao ang gamit sa network diagrams. So, next is buffer management. Incorporate contingency buffers such as Slack or Float into the schedule to account for uncertainties and potential delays. Allocate buffers strategically to critical tasks or areas of high risk to mitigate schedule risks. So, ang buffer management tungkulin siya about sa Slack or Float. So, on Slack, for example, kailangan mo matapos ang task A tapos task B para makaproceed ka sa task C. Ang task A nag-require siya 1 month para matapos, habang ang task B nag-require siya 3 months para matapos. Tapos pwede mo siya i-start at the same time, so parallel sira. So, matapos mo na ang task A, dire patapos ang task B, so may resources ka pa nga extra nga nagtrabaho sa task A, so may daka extra nga 2 months. So ito nga 2 months pwede mo iton siya i-dedicate sa imo task B in case of emergency para ma-mitigate niyo ang maiwasan niyo ang delays. Kay critical man ang task B, critical path ang task B, kay sa task A pati task B siyan may da pinakataas nga requirements in terms of time para maka-proceed kam sa yung next na task. So, siya nito nan pag-allocate sa buffers sa critical tasks. So, next is schedule compression techniques. Explore techniques such as crashing or fast tracking to accelerate the project schedule and meet tight deadlines without compromising quality. So, nag-require ni resources para mahimo kay igdudungan-dungan nimo ang mga task. Siya nila yung pag-perform task in parallel, dungan nimo ang task within the same months para mas malaksi niyo ma-meet ang deadline kung nag-require man malaksi ton. Next is regular monitoring and control. Continuously monitor project progress against the schedule, identify deviations or variances, and take corrective actions as necessary. So, ini dapat kasi dapat like common sense naman ini dapat i-monitor niyo project like constantly monitor nimo tapos i-control nimo. For example, may mga dire nagtatrabaho sa tadong or may nade-delay, may mga corrections itong dapat, or kung may daman workers nga wala nila makuha or wala nila ma-meet ang deadline, asya delikado iton kaya makakakos itong delay sa iyo your project. So, dapat naka-monitor ka permi si control nimo ang situation.
So next is stakeholder engagement. So importante ini nga may engagement ka, communication kasi mo stakeholder para ma-organize niyo project. Tapos makakuha ka feedback sa era para together ka magpinsar sakay kung nano man niyo required sa projects kay pati iyong mga stakeholders may mga experiences man at sara. So para mas mapadali ang trabaho dire mabugat ora para sa usala. So next, three steps of creating a project schedule. So ini siya pillars sa pag naghimo ka project schedule. So is determine what work is to be performed, nanong trabahoon. Determine who needs to perform the work, sino magtatrabaho sa trabahoon. And sunod is determine how long it will take to perform the work, nano kaiyan trabahoon matatapos. So mao ni siyan ito pa foundations sa paghimo sa project schedule. Those tips include all the work associated with delivering the project on time. So tanan nga work biskan ang pagpalit, ang pagplano pala, pagpalit sa resources, pagplano pala, ang pag-assign pala, dapat nakabutang iton para ma-determine let niyo kung saan ka magtitikang, saan ka matatapos sa niyo project para ma tawag sa ni para ma anticipate niyo potential delays, ma-anticipate niyo an requirements sa niyo project. Next is include activities, deliverables, milestones, and planned start dates and end dates. So igungay niyo tanan na activities. So connected sa una nga tip, include niyo tanan na activities, deliverables, milestones, and planned start dates and end dates. Imo to nigungay tanan sa project schedule para tanan niyo workers, nimo team na magkikita sa niyo project schedule sumabat sara kung nano ni remoon para may dasara idea. So ito ng tips. So next, adinan CPM, ang critical path method. So example ini siya, explain ko. So ini siya para ini sa motorcycle engine modification. So ang mga task is naka-name ko nala sa A to I para mas simple, mas maabat-abat. So description ang una is ang pag-analyze, ang bill pattern parts, pagkuha sa bill pattern parts kung nano, to sa pag-order na sa bill o pag-order na sa to sa pag-receive sa parts, to sa pag-machine na sa custom parts, ang paghimo sa mga custom parts, sa pag-assemble sa engine, ang pag-check sa compliance with mga rules, sa regulations, sa pag-testing na, sa pag-install sa iyo engine sa motorcycle, sa compatibility test na sa iyo motorcycle sa iyo engine. Tapos ang immediate predecessor. So asya niyan dependencies na. So for example, nakabutang didi is sa bill and parts sa A. So karog sigon sa nadire mo mahimo ang bill and parts, di ka makaka-proceed sa task B kung dire pa natapos ang task A. Same as sa task E, dire ka makaka-proceed sa task E if di mo pa natapos ang task C tapos ang task D. Mga ito ng immediate predecessor. Sa duration naman, mga ito ng months. Example na yun eh. So kung nanon mga required nga time para matapos an each task. So mga na ito. So that's all po. Thank you.